Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Gaya po ng dati, mga kaibigan, hangad po namin na kayo ay muling makasama sa kabuuan ng gagawin nating napakahalagang pagtalakay. Ito po muli ang kapatid na Vic Sandoval at gaya ng dati, kasama nating muli ang kapatid na Byron Soratos. Kapatid na Byron. Welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Nawa ay makatulong po kami sa inyong ginagawang pagsusuri. Mga kaibigan, kayo po ay sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Gaya ng dati, kapatid na Byron, ay inihahayag natin sa ating mga televiewers ang ating banal na layunin. Mga kaibigan, kung bakit po patuloy naming inilalantad, ibinubunyag ang mga maling aral, doktrina sa ibang relihiyon, lalo na nga po sa kinagisnan ng marami sa Iglesia Katolika Romana. Hindi upang manuligsa o mang-atake o makapanugat ng damdamin ng sino man, kundi sa layuning maihayag po ang katotohanan para malaman natin ito sa sampalatayanan at magawa natin kung anong kalooban ng Diyos, para tayo ay makinabang sa gagawing pagliligtas pagdating po ng araw ng paghukom. At gaya ng alam natin, kapatid na Byron, ay namamalagi na itinataguyod ng Iglesia Katolika Romana at maging ng iba't ibang sektang protestante ang doktrina o yung aral na tinatawag na Santissima Trinidad, na ang Diyos daw, mga kaibigan, ay binubuo ng 3 persona. Ngayon, dahil sa sila po ang nagtataguyod ng ganyang aral o doktrina, ay hayaan natin sila ang magpaliwanag tungkol sa aral po nilang yan. Ang paliwanag po ng Iglesia Katolika sa tinatawag nga na Santissima Trinidad ay mababasa po natin sa kanilang aklat na pinamagatang ang ating pananampalataya. Ito po ay isinalin ni Mar Puato sa pahina 40 po. Ganito ang ating mababasa na kanilang paliwanag. Ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo ay hindi mababa kaysa Diyos Ama, ni isa. Sa 3 persona ay hindi lalong makapangyarihan, higit na matalino o mas higit. Ang 3 persona ay kapwa magkakasing walang hanggan at magkakasing ganap, sapagkat iisa ang banal na kalikasang inaangkin nilang lahat. Ito po ang paliwanag ng Iglesia Katolika tungkol po sa tinatawag nila na Santissima Trinidad. Ang 3 persona raw ay kapwa magkakasing walang hanggan at magkakasing ganap sapagkat iisa raw po ang kalikasang inaangkin nilang lahat. At yan ay batay sa aklat na binasa po ninyo. Mga kaibigan, alinsunod doon, ang anak raw at ang Espiritu Santo ay hindi raw mababa kaysa Ama at ni ang isa raw sa 3 ay hindi lalong makapangyarihan o higit na matalino kaysa iba. At dahil nga meron silang iisang kalikasang inaangkin daw, yung 3, Opo. ay paano pa ipinakikilala po ng mga paring Katoliko yung kanilang doktrinang yan? Dito naman po sa isa pa ring aklat Katoliko, pinamagatan namang This is Catholicism, na isinulat po ng pari na si John Walsh. Ganito po ang mababasa natin sa pahina 185 at 186 sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Tanong, ang 3 bang banal na persona ay ganap na magkakapantay? Sagot, ang bawat isa sa banal na persona ay ganap na kapantay ng 2 iba pa, sapagkat bawat isa ay nagtataglay ng gayon ding kalagayang Diyos at ang bawat isa ay Diyos. Ang Ama kong gayon ay hindi nakatatanda o higit na dakila kaysa Anak, ni nakatataas ang Ama at Anak sa Espiritu Santo, kundi yayamang ang lahat sa 3 persona ay pare-parehong walang hanggan at Diyos magpakailanman, silang lahat ay nagtataglay ng pare-parehong walang hanggang karunungan, kabutihan
at kapangyarihan. Maliwanag po sa Aklat Katoliko na binasa natin na ang bawat isa raw sa banal na persona ay ganap nakapantay ng dalawang iba pa, sapagkat anila bawat isa ay nagtataglay ng gayon ding kalagayang Diyos. At batay doon sa aklat na binasa po nyo, kapatid na Byron, mga kaibigan, ang ama raw ay hindi nakatatanda o higit na dakila ni nakatataas man sa anak at sa Espiritu Santo. Sapagkat silang tatlo raw, pansinin po nyo mga kaibigan, pare-parehong walang hanggan at Diyos magpakilanman. Pagka sila na rin, kapatid na Byron, ang ating tatanungin, kung paano nila uunawain yung doktrina Trinidad na yun daw tatlo ay may iisang banal na kalikasan, paano kaya nila sasagutin yan, kapatid na Byron? Mabuti po mga kaibigan, panoorin natin at pakinggan ito. Ang Trinidad ay isang kamangha-manghang misteryo. Walang sino mang nakauunawa nito. Ang pinakamarunong na teologo, ang pinakabanal na papa, ang pinakadakilang santo, silang lahat ay nahihiwagaan dito tulad ng isang batang may 7 taong gulang. Isa ito sa mga bagay na malalaman lamang natin kapag nakita na natin ang Diyos ng mukhaan. At sa aklat na pinamagatang ang ating pananampalataya ay ganito ang sinasabi. Isa sa mga katotohanan ito ay ang katunayan na kahit iisa lamang ang Diyos, mayroong 3 banal na persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Iisa lamang ang banal na kalikasan, ngunit 3 ang banal na persona. Kaya kapag inisip natin na ang Diyos ay 3 persona na may iisa lamang kalikasan, para na rin nating inumpog ang ulo natin sa pader. Gaya ng dati, kapatid na Byron, ay hindi po natin pinaliliwanagan, hindi tayo nagpapaliwanag ng doktrina ng Iglesia Katolika Romana. Binabasa lang natin at ipinakikita sa ating mga televiewers. Batay po sa inyong narinig, napakalinaw po. Ayon po sa sumulat ng aklat, ang Trinidad daw ay isang kamangha-manghang misteryo. At sapagkat yan daw ay misteryo, sino man daw hindi makaunawa ng doktrinang yan. At ayon mismo doon sa ating ipinakita aklat, kapatid na Byron, ano raw ang nakakatulad pagka pilit na inunawa mo yung doktrinang ang Diyos daw ay may 3 persona at yun daw, 3 yon ay merong iisang banal na kalikasan. Ayon po mismo sa kanila, kapag inisip daw na ang Diyos ay 3 persona na may iisa lamang kalikasan, para daw nilang inumpog yung kanilang ulo sa pader. Dahil nga sa napakahirap intindihin nun. Mga kaibigan, alam po ba ninyo na sa Biblia, sa pagtuturo mismo ng mga apostol, ang kaalaman po ba sa ating Panginoon Diyos ay isang mystery, isang hiwaga ba yan na sa panig ng mga tunay na Kristiyano na pinagkaloobang makaunawa ng mga salita ng Diyos? Ang paliwanag po ng Iglesia Katolika tungkol sa pagkakilala sa tunay na Diyos, ito po ay isang pagdadahilan na lamang. Sapagkat dito po sa aklat ng Roma, 1:19 hanggang 20, napahayag po ni Apostol Pablo, ang tungkol sa Diyos ay maliwanag na inihayag niya. Hindi po misteryo, hindi po mahirap unawain ang tungkol sa tunay na Diyos. Basahin po natin itong pahayag ni Apostol Pablo sa talatang ating nabanggit. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kaya, gawan man ng pagdadahilan, pero niliwanag po ni Apostol Pablo, wala silang maidadahilan. At kung bakit po? Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos, ayon sa Biblia,
ay maliwanag at ito ay inihayag mismo ng ating Panginoong Diyos. At ano mismo, kapatid na Byron, ang halimbawa? Mga kaibigan, halimbawa ng tungkol sa ating Panginoon Diyos na napakaliwanag na mababasa na nakasulat po sa Biblia. Basahin po natin itong nakatala sa Henesis 35, talatang 11. Ganito po ang nakasulat. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka, isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo, at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. Ito po ang isa sa mga inihayag ng Diyos patungkol sa Kanya. Ayon po sa Biblia, ang sabi niya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pansinin po ninyo, mga giliw naming taga-subaybay, hindi po sinabi ng Diyos na silang tatlo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi kaya, kapatid na Byron, yung banggit ng Panginoon Diyos na ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay Diyos na binubuo ng tatlong persona, yun nga, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo? Niliwanag naman po yan ni Apostol Pablo kung sino yung nagsasalita rito na ang sabi niya, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Babasahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa 2 Korinto 6:18. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin, kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Maliwanag po na ang nagsasalita kanina sa talatang Henesis 35:11 na Diyos na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang Ama. Gaya nga po ng pinatunayan ni Apostol Pablo na ang sabi niya, ang Ama, ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya puntahan naman natin yung sinasabi nila, yung paninindigan ng Iglesia Katolika at ng iba't ibang sektang protestante tungkol nga dyan sa kanilang tinatawag na doktrina na Trinidad. Yun daw tatlo, yung ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo raw, ay magkakasing ganap, magkakasing walang hanggan, wala raw pagkakaungusan. Sa sunod-sunod na mga talatang mapapanood po ninyo, gaya po sa nakasulat sa Juan 14:28, maliwanag po na sinasabi doon na ang Ama ay lalong dakila kaysa ating Panginoong Hesukristo. Sa Juan 14:26 naman, maliwanag po na sinasabi doon na ang Espiritu Santo ay susuguin ng Ama o isinusugo ng Ama. Gayon din po sa 15:26 na maging ang anak o ang ating Panginoong Hesukristo ay may kapangyarihang isugo ang Espiritu Santo. Kaya sa mga katotohanan yan, kapatid na Byron, alang-alang na rin sa ating mga televiewers, mga kaibigan, ano po ang pinatutunayan ng mga katotohanang binasa natin sa Biblia o ipinakita natin sa kanila, sa ating mga televiewers, na ang Ama ay isinusugo ang anak o ang ating Panginoon Jesucristo. Isinusugo ng Ama ang Espiritu Santo at maging ang Panginoon Jesucristo ay nakapagsusugo sa Espiritu Santo. Pinatutunayan po nito na ang nagsusugo ay higit na dakila kaysa kanyang isinusugo. Gaya nga po ng mababasa natin dito po sa aklat ng Juan 13:16. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, walang aliping dakila kaysa kanyang Panginoon. Ang sinugo ay hindi dakila kaysa nagsugo sa kanya. Maliwanag po na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang sinugo ay hindi dakila kaysa nagsugo sa kanya. Sa makatwid, mas dakila po ang Ama kaysa sa anak. Sapagkat ang anak isinusugo o isinugo ng Ama. Gayon din, higit na dakila ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat sila man ay nakapagsusugo ng Espiritu Santo. Sa makatwid ay hindi pantay-pantay. Opo. Mali na paniwalaan o Opo. isang napakalaking kamalian, kapatid na Byron, yung pagkakilala ng Iglesia Katolika Romana doon sa tinatawag nilang doktrina Trinidad na Opo. ang tatlo raw ay walang pagkakaungusan, silang tatlo raw ay pantay-pantay. Mga kaibigan, paano pa po pinatunayan ng Biblia
na hindi magkapantay ang Ama, ang Diyos, at ang ating Panginoon Kristo o ang kanyang anak. Sa talatang ito na aming babasahin sa inyo, maliwanag na higit na mas makapangyarihan ng Diyos kaysa ating Panginoong Kristo na kanyang anak. Dito po sa unang Korinto, 15:27 hanggang 28 ay ganito po ang ating mababasa. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ngunit, sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ito pong talata na aming binasa sa inyo, siguro naman, para po sa mga televiewers natin, hindi ito mahirap na unawain. Kung ang tao po ay magbabatay lamang sa Biblia ng kanyang pananampalataya, walang sino mang magkakamali ng paniniwala na ang Diyos o ang Ama ay kapantay ng anak o ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat maliwanag po na binanggit ni Apostol Pablo na ang anak ay pasusukuin o papailalim sa Ama na nagpasuko sa Kanya ng lahat ng bagay. At ang pinakalayunin ng ating Panginoong Diyos o ng Ama ay upang siya ang maging lahat sa lahat. Diyan ay napakalinaw, kapatid na Byron, na pinatutunayan ng Biblia. Hindi ng ating opinyon, hindi ng ating kuro-kuro o kaya yung ating sariling interpretasyon. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia, mga kaibigan, na hindi magkapantay ang Ama. Sapagkat ang anak, ang sabi ng binasa, ay paiilalim o susuko sa Panginoon Diyos pagkatapos namang mapasuko kay Kristo ang lahat ng mga bagay. Sapagkat pinatutunayan dito, mga kaibigan, na ang Panginoon Diyos, ang Ama, ang siyang iisang makapangyarihan sa lahat. Paano pa pinatunayan ng mga apostol, kapatid na Byron, na ang Ama, ang Panginoon Diyos, ang siyang iisang makapangyarihan sa lahat? Ganito po ipinakilala ni Apostol Pablo. Ang Diyos o ang Ama, batay po dito sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, sa 4:6, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Maliwanag po sa pahayag na ito ni Apostol Pablo na ang Diyos, na ang Ama, ang siyang sumasa ibabaw sa lahat, sumasa lahat at nasa lahat. Meron bang kapantay dyan, kapatid na Byron? Wala po. Meron bang kasing walang hanggan niya at kasing ganap niya? Wala po. Yan po ay maliwanag na tinuturo ng Biblia. Mga kaibigan, alam po ba ninyo kung gaano kahalaga na makilala kung sino at ilan lamang ang tunay na Diyos? Kung bakit kasi ganito ang ating tanong, kapatid na Byron, ay ang sabi ng iba ay bakit daw hindi na lang tanggapin natin yung karaniwan at malaganap na paniniwala ng iba na yun nga, yun naman ay talagang malaganap na paniniwala, yung tinatawag ng doktrina Trinidad. Bagamat, gaya mismo ng pinatunayan ng mga aklat ng Iglesia Katolika, sila na mismo bumuo ng aral na yan. Sila mismo, hindi po nila maintindihan yan. Pero sa Biblia po, mga kaibigan, alam po ba ninyo kung gaano kahalaga na malaman ng tao, makilala po ng tao kung sino at ilan lamang ang tunay na Diyos? Ito po ang dahilan kaya kahit na ayaw nilang mapakialaman sa kanilang tinataglay na paniniwala at pananampalataya, pero ang Iglesia ni Cristo po ay pilit na naghahangad at ninanais na maituwid ang maling pananampalataya ng tao tungkol sa tunay na Diyos. Sapagkat ayon po sa ating Panginoong Kristo, napakahalaga na makilala ng tao kung sino at ilan ang tunay na Diyos, gaya po ng mababasa natin dito po sa aklat ng Juan, sa 17:1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras,
luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Napakahalaga po na makilala at maunawa ng tao ang patungkol sa tunay na Diyos. Sapagkat ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, ito ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Hindi hubat yan ang dahilan, kapatid na Vic. Kaya ang tao po ay nagre-relihiyon upang siya ay maligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo kung paano po matatamo ng tao yan. Ang sabi po ng ating tagapagligtas, ikaw, Ama, ang makilala nila na iisang tunay na Diyos. Kaya nga, gaya ng madalas natin binabanggit sa ating mga televiewers, kapatid Apo. na Byron, mga kaibigan, kung sa pagkakilala pa lang po sa tunay na Diyos, hindi napasado ang tao, Apo. mali ang paniniwala ng tao tungkol sa ating Panginoon Diyos, at maging sa ating Panginoon Kristo, paano pa nila magagawa ang marapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos? Sapagkat ang pagkakilalang, ang Ama lamang, ang iisang tunay na Diyos, kapatid na Byron, isa lang yan Apo. sa mga may kinalaman sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, mga kaibigan, sa mga katotohanan ito, nais po namin na kayo ay makasama. Gaya po ng napakarami ng mga umanib sa Iglesia ni Cristo, ang isa po sa mga naging dahilan ng kanilang talagang puspusang pagsusuri Apo. sa mga aral ng Biblia ang ating sinasampalatayanan ay sapagkat nung malaman nila na napakalaking kamalian pala yung paniniwala tungkol nga sa tinatawag na doktrina ng Trinidad o ng Diyos daw na may tatlong persona. Isa nga yun sa mga naging daan kung bakit lalo pang sinuri ng maraming mga tao ang kahalagahan naman ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo sapagkat sila mismo napatunayan nila, mga kaibigan, ang mga aral, ang mga doktrina, mga gawain na itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo ay pawang nakabatay po sa itinuturo ng Biblia. Sana po ay muli kami nakatulong sa inyong ginagawang pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Samahan po niyo kami sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, Opo. banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Nawa po muli ang mga katotohanang nahayag sa pagkakatong ito, Opo. ang siyang maunawa sa palatayanan ng lahat ng mga sumubaybay Opo. at sa mga nakapakinig ng iyong mga katotohanan. Amen. Makilalang ikaw ang iisang tunay na Diyos Opo. upang sila man ay magtamo ng buhay na walang Amen. hanggan. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami sa iyo Opo. sa namamalaging patnubay mo po sa kabuuan ng Iglesia. Sana makilala ka rin ng aming mga taga-subaybay. Opo. Makilalang ikaw ang sinugo ng ating Ama. Opo. Ikaw ang aming tagapamagitan at tagapagligtas. Upang kaming lahat magkakasama sa loob ng Iglesia sa pagmamana ng ipinangakong kaligtasan. Amen. Ama namin Diyos, lubos ang aming pagtitiwala. Narinig mong aming panalangin. Opo. Patuloy mo pong babasbasan ang kabuuan ng Iglesia Opo. sa pangunguna ng iyong pamamahala para maipagpatuloy namin ang mapayapat malayang mga paglilingkod sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.